Umangat si Matt at binakala siya dito ang mga Pinoy sa kalang Grimatihan Oransa. Hindi siya bumapayag rito. Hinabol na dito. Matinding pigahan na sila dito. At Joshua Gatmaitan, umagwat na nga siya dito. Dapaan tugawin na dito rin si Joseph Habinyar. Talagang hinatag niya rito. Oransa nasa likuran. Joshua Gatmaitan umagwat na dito. Oransa tugawin. Dapatan sila dito. Sino kaya mananalo dito sa kalang Grimatihan? Mandawi City 57 Charter Anniversary Unity Motion Criterium Race 2026. Matinding bakbakan na naman tayo. Dayo versus Dayo. At maraming salamat rin dahil nakarating tayo ng Cebu at dito muling magkakasubukan sila. Nung nakaraan lang laban sa Maynila sa may Criterium din, may barilan kaya dito kaya sa Cebu. Makakarating kaya ang barilan nandito si Sayon o pangazikan siya sa kanilang category din at nandito mga idol din. Maraming salamat sa lahat ng mga solid na talagang tumangkilik din sa atin at saka nakasubaybay kay White Mix. Thank you sa inyong lahat at dito 1 hour plus 3 laps ang ating laban at pagka-start si Ramon at saka si Patrick pagtalunan kaagad ang bumanat sa harapan at dito mo rin masusubukan kung paano ka rin bumabangking rito dahil siyempre kahit magaling ka na dyan at kahit gaano ka professional, minsan magkakamali ka rin dahil napakarami rin naman talaga dito sa ating Open Pro category. Kaya dito masusubukan rin ang mga amateur natin kung paano sila kumakarira at dito naman sila makakuha ng mga experience. Kaya ito pagkabito may mga kumakalas na rin tayo, may mga tinamaan na sa puso at lalo na sa pulikat dahil yung iba nito ay naglaro na nung kanilang kategory kaya minsan ay nababawasan na yung lakas at kita nyo naman yung bawat gilid natin dyan. Napakaraming nag-aabang, nag-aantay kung sino ang mananalo nandito kaya sa mga team Go for Gold, Excellent Nodal, Standard Insurance at marami pa rin tayong mga dayo rito at sumimplang. Rito si Ryan Tugawin kay nawala at naiwan siya rito. Pangalawang ikot pa lang yan nila. At dito ay ganun talaga ang laban. Kahit anong ingat naman natin, kahit ayaw nating mangyari, pero talagang kapag pinalad tayo ay hindi natin pwedeng maiiwasan yan. Dahil lahat naman sila, ang ayaw nila ay talagang sisimplang. At saka sinabara din, sumimplang rin nung talagang nagbike sila rito rin sa Cebu. Kasama namin yun dahil sa Lusong rin. Ganun talaga hindi maiiwasan. Kaya dito si Ryan Tugawin, naghabol siya dito kaya ito medyo pwedeng may iniinda siya dito dahil syempre yung pagbagsak niya maaring may tama pero kahit mga siklista na talagang alam nila na kahit may tama sila lalaban at lalaban yan hanggang sa dulo dahil kahit na yung mga pro ay hindi pwedeng talagang aayaw yan sa laban lalo kapag bitaw na andun na yung mga nag-iinit na yung kanilang mga hita. Ito sinusubukan din ito ni Ryan Tugawin na talagang humabol muna gawa ng naiwan siya rito. At buti na lang ay dumikit siya rito dahil pagdating sa dulo ay magmimero kayo dito masusubukan rin ng mga taga Cebu kung paano nila makikipagbakbakan sa mga taga Maynila dahil ang sabi nila ay napaka-agresibo rin daw ang mga pro sumisigaw nito na matulin kung sa Bisaya pa kusgan. Dave ka ngayon ng Standard Insurance sumubok siya rito sa harapan ng mga pinapainit rin niya dito kanyang baga pero Jomar nasa likod naman rin si Alvin ng team Go for Gold. Ito na lumilingon si Dave dito dahil pinotol Joshua Gatmaitan harap-harapan niyang binanatan ang peloton. Joshua rin ang naghahabol. Pascual na dito sa likuran Kita nyo naman yung pinipiga dito ni Pascual Iba talaga ang mga climber po manay sa patag. Kita nyo naman dinapaan lang rito ni Pascual yung habol rito kay Joshua Gatmaitan. Sabay buka at pinutol rin kay napahabol si Joshua Gatmaitan ng team Go for Gold. Bawian lang sila dito sa patag. Ito yung napakahirap na laban kapag patag. Alam nyo na, mag-ipon, magtipid, pero matutulin talaga. At meron tayong foreigner dito na si Matt ay napakalakas siya. Nakalaban na yan ni Ryan Tugawin rin sa daang hari. Ito bumana si Patrick pagtalunan sa umpisa, bumanat yan pero hindi natuloy. Nandito na si Matt, Joseph Habinyar, andyan naman si Nathaniel. Napakaraming gustong sumubok mag-attempt ng breakaway pero kapag hindi ka dyan matulis yung labas mo, hindi ka rin makakawala dyan. Ito na, pumanay na si Matt dito. Kaya kapag ito ay hinayaan at pinabayaan nila, pwedeng aagwat ng tuluyan rito dahil ang mga foreigner hindi sanayan sa maintain ng 45 to 46. Ang sanay nila dito
nagmiminti silang 50, 52 at nandito naman si Sumiso. Kailangan niyang dumikit rito dahil nakita niya dito na marami nang lumabas sa harap. Kailangan kong sumama dahil naiwan rito mga Standard Insurance na sprinter. So dito Mark Ryan Lago, nakita natin rito na kapag may lalabas, kailangan sumama niya dahil ang mga team go for gold. Siyempre wala silang mga sprinter din. Pero ang gagawin na dito ay breakaway. Dahil nga dito ay si JP wala na rin at saka si Roland Kita nasa team 7-11. So si Mark Ryan Lago kailangan kapag may lalabas yan, sama at sabit na siya. Ito nagpahinga ng konti, nag-aantay sila dito kung sino magtatrangko rito. Kung mga dalawa plus dumikit pa si Sumiso dito, tatlo ang Team Excellent Noodles go for gold. Nandito si Patrick, Mark Ryan Lago, si Matt at nandito rin si Mark Lubiano at lumabas rin dito si Jericho J. Lucero. Ito yung malakas din pumanlay ha. Mapaahon niya, nandyan sa kanya yung mga panayan lalo sa MCC, yung mga bangkingan nila dyan. Marami na dito ang sumubok mag-attempt ng breakaway pero grabe yung dapa rin. Jericho Lucero dito, kita nyo naman yan para dumikit dahil ito yung kanilang mga gameplay. Dahil sa bawat team, merong mga kanya-kanyang gameplay kung ano yung gagawin, paano ka dumiskarte dahil parang basketball lang yan sila dyan. Kailangan tao, kumbaga kapag alam mo naman na may sprinter at meron ka ng kasama, doon sa ranko kontrolin mo rin. Pero kapag alam mo naman na dihado rin, kailangan mo rin habulin kahit meron ka ng kakampi rin sa harap. Ito, marami na sila dito kaya Team Excellent Noodles ang nagtrabaho rito. Nasa likod muna ang go for gold. So abangan natin kung ano mga discarte rito sa mga team go for gold na hindi sila bumubungan rito. Ang Excellent Noodles muna ang nagtrabaho rito. Dahil nandito na nga si Sumiso, kailangan ng dalhin dahil wala dito ang Team Standard Insurance. So malamang maghabol rito ang mga Standard Insurance dahil tatlo go for gold, tatlo Excellent Noodles. At meron tayong standard rito na si Nathaniel pero alam nila na hindi nila kakayanin sa rimatihan ng mga nandito sa harap. So maghabol rito ang Standard Insurance dahil kanina si George nagpaiwan siya para tulungan ang kakampi. At maraming salamat din umangat na dito si Matt dahil di siya kampante rin sa tarkuhan sa mga Pinoy kaya lumabas siya ng harap-harapan. Pinakalas sila Marcio Dario at si Joseph Habinyar dahil nakita niya na mabagal kayo sa trangkuhan. Ako 50 sa inyo 45 to 46 lang. Kaya lumabas rito si Matt ng Team 7-11. Napakatangkad at napakalakas. Kita nyo may mga panayan yan. Kapag hindi nila hinabol to, pwedeng itutuloy na yan. Dahil yung kanya nga parang time trialist yung galawan yan. Kaya ito si Joseph Habinyar pwedeng maubusan ng maaga. At dahil sa paghahabol rin, gawa na nga lumabas rin si Matt dahil hindi kampante rito na sasama raw sa kanilang group dahil mabagal yung kanilang trangko. Kaya ito ay Excellent Noodles rin ang humahatak rito kay inabot. Puro habol muna kaya pwedeng mahabawasan rin. Dahil hindi kampante rin dito si Matt na sasama sa kanila rin. Dahil syempre iniisip niya rito na gustong suluhin ko na tatawid sa finish line. Dahil kayo kapag nagtrangko mabagal. Ganun talaga dol. Syempre kapag Pinoy, alam naman natin na sa ensayo lamang na kaagad ang mga foreigner gawa ng paglabas natin. Matraffic sa ibang bansa. Paglabas nila talagang malinis na malinis. Talaga at ito yung ating mga nanonood nag-aabang. Kaya maraming salamat din kay Coach Azay. Thank you rin kay Sir Alex Bilan ng Team Excellent Noodles. Ito na yung grupo naghabol at may tumulong rito sa Standard Insurance. Kaya ito si Uranza na dito ang humahatak rito. Ito naghabol na nga. Dahil wala nga silang sprinter dahil naiwan dito si Pacquiao, si Andre Domingo nandito ba. At si Ryan Tugawin rin andito kaya siyempre bantayan ng mga sprinter kapag patag sprinter ang ating abangan. Pero dahil walang sprinter ang mga team go for gold, si Kuya Pot lang andito. Wala dito si Dave Montemayor ha. Siyempre baka sa iba rin na siguro lumayo. Kaya abangan natin kung ano mga gameplay dahil meron sila mga kanyang discarte yan. Tanaw lang yung grupo at si Pascual andyan talagang kinokontrol nila dahil nandun na nga si Sumiso. Pero dito na bumababa yung upuan ni Jonel Carcueva. Ganun talaga. Kapag nandyan na umiinit na sana at handa ka ng bumanat at makikipagbakbakan dyan, basta walang barilan. Dahil ganun talaga paunahan. Kung baga, dito sa cycling, talagang hindi ka dapat mapipikon rito. Kapag mapipikon ka, talo ka talaga dahil naghabol na. Rito rin si George O'Connor dito dahil syempre kailangan magpapalitan sila. George O'Connor pinupulgas siya dito nasa likuran naman. Lizardo, Dib Kangayaw, kaya ito pwersahan na talaga yan.
Dahil kailangan na maghabol nila rito dahil meron silang kakampi nga doon. Pero si Nathaniel, alam nila na talaga hindi kakayanin sa remate hanggang ito pinupulgas na ni George O'Connor dito. Lumilingon siya dito pero umiiling rito si Lizardo na ako naputol. Medyo wala sa kondisyon, ganun talaga, no? Bunsulan rin kasi ito yung mga ganito, lalo kapag criterium. Mahirap ito dahil may mga sanay na mga rider na sa criterium doon sila gamay. Dahil may mga sanay rin na kapag road race ay doon naman sila sanay, kaya ito na medyo tinamaan doon, ha? Si Lizardo dahil napapailing siya doon sa hatak sa kanyang kakampi rin, ha? Medyo kakalas. Ito, may mga kumakalas na rin tayo. Ito yung likuran nung ating peloton. Ito, patuloy pa rin sila sa paghahabol. May umaangat rito. Ito, anak to ni Kuya Joel, oh. Si Sayon, tinuturuan talaga niya. Ito, si Ramon, nandyan, nakabantay rin. Si Pascual sa harapan. At dito, si Sumiso ay nagkaroon ng mechanical yung kanyang bike rito ngayon, ha? Dahil sa pag-angat siguro yun ng Sumiso, ito nagka-problema yung kanyang kadina ron. Kaya ito pwedeng maraming mangyayari ito ngayon. Dahil si Sumiso, naiwan at wala ng sprinter dito ang Team Excellent Noodles at nandito si Mark Ryan Lago. Hindi papalit yan dyan. Mag-aantayan kung sinong hahatak ay mauobligan na naman rito ang mga Team Excellent Noodles at saka Standard Insurance sa paghahabol. Dahil si Matt rito ang humahatak. Grabe yung piga rito. 50 talaga. Kailangan kahit tutok ka ay pwede ka rin kakalas dyan. Kita nyo naman yung mga dapaan ni Mark Ryan Lago, Nathaniel, andyan rin si Matt at si Mark Lubiano na tinitiis rin na dito ang hataks ng foreigner dahil matulin talaga 50 pataas dahil kapag Pinoy raw, mabagal sabi ni Matt. Kaya ako na lang ang magtatrangko rito. Kailangan nyo lang, toto kayo dyan. Kaya ito dahil nawala dito si Sumiso. Medyo mababago rin naman ang mga gameplay nila rito ngayon, ha? Dahil si Sumiso nandito na sana. Yun nga lang, yung kanyang kadina parang tumutunog at kinakabyusan siya kanina kaya pwedeng maghabol na. Rito ngayon dahil walang sprinter, si Mark Ryan Lago talagang tutok na muna siya dito dahil aantayin nga dito kung sino ang hata. Kaya dito natin mapapansin yung mga kanya-kanyang gameplay rin. Si Nathaniel aantayin rin yung kanyang kakampi na sprinter, kaya si Mark dito aantayin rin yung kanyang kakampi na sprinter. Kaya ito ay iba rin dito talaga, no? Kumbaga magkasama sa ensayo pero pagdating sa loob ng karera nandun talaga yung mga banatan, kumbaga wala mo ng kaibigan. Pero dito bawal talaga pikon dahil kapag mapipikon ka rito talo ka talaga. Kahit anong mura mo dyan, syempre ganun talaga. Minsan nagkakamurahan sila sa loob pero dapat ay chillax lang talaga. Kumbaga sa lakas lang natin idaan dahil kapag foreigner magtago na kayo dyan sa likuran. Kumbaga handa talaga niyang hatakin rito. Nakatutok lang muna sila dito. Ligo na nga itong si Mark Lubiano rito. Talagang mag-grugi ka rin. Gawa ng kapag si Mark na foreigner, si Matt, ay napakatulan na ito na. Medyo napuputol na sila dito nga. Kumbaga kanya-kanyang discarte rin. Dahil minsan may babanat. Si Mark sumubok rin dito hatakin rin. Dahil kasama naman dito si Matt. Eto na, kumbaga humahanap na sila ng diskarte rito, kanya-kanyang diskarte pero hindi nagpaiwan. Etong si Matt na foreigner dahil napakatangkad yan, kumbaga kayang-kaya niyang panayin. Isang padyak sa kanya, dalawa sa Pinoy dahil napakatangkad yan. At may mga gameplay talaga na dito. Mark Ryan Lago, tutok lang muna sa likuran, kumbaga tiis dahil kapag hindi ka papalit dyan, kumbaga antay ka lang ng tamang timing dahil dito kailangan mo rin talagang hindi sa lakas kundi pautakan rin. Etong karera, Jericho na kasama doon si Jonel Carcueva dito lang, si Uranza, Tugawin, Joseph Habinyan, lumabas niya sila dito ngayon dahil nawala nga si Sumiso rito, nagkaroon ng problema doon sa kanyang bike, kumbaga yung kadina siguro niya, kaya ito naman ay mauobliga sila dito maghabol. Joseph Habinyan dito, kanina pa yun siya naghabol, kapag babanat si Matt, hinahabol niya rito dahil kapag hindi hinabol niya kanina si Matt na foreigner, mahirapan sila dahil malakas pumanay at saka parang nagta-time trial rin, no? Kanina 50, 52 yung maintain. Ay mabigat at mahirap din naman pakawalan. Kaya talagang hinabol rin, kaya puro habol na muna rito ang Excellent Noodles kaya na pwedeng mapapagod ka dyan, mabawasan yung lakas mo, mago-groggy ka. Pero lahat naman sila ay napapagod. Sa ensayo kailangan mo rin nasanayin yung katawan mo na mapapagod para pagdating na sa loob ng karera ay talagang kapag pagod ka,
madali kang makakapag-recover. Dito naman sa likuran si Uranza, Joshua Gatmaitan, Jericho J. Lucero at saka si Jonel Carcueva kay Joseph Habinyar ang nagtsatsaga rito ngayon dahil na bago yung kanya mga gameplay ngayon. Dahil syempre ang Team Go for Gold kapag may lalabas kailangan nasa labas din sila. Kapag may aangat nandun rin sila dahil alam nila na wala silang sprinter pero ang kanilang gagawin rito pwedeng breakaway dito tugawin, Uranza, yun yung mga abangan nating sprinter ngayon. At andito mga Team Go for Gold, ano kaya ang kanilang mga gameplay rito dahil andito si Jericho, malakas rumimate, pero ito naman si Jonel Carcueva, meron talaga siyang problema sa kanyang bike, bumababa. Naku, pwede kayong kalsuhan natin dyan. Jonel Carcueva dito, gusto sana niyang babanat raw pero hindi siya makabanat dahil yung kanyang upuan ayaw makisama, bumababa, ganun talaga. Nandun na sana yung pwede ka nang babanat dyan. At bumungad rin dito si Joshua Gatmaitan para kontrolin naman yung harapan. Ganun talaga dahil syempre kapag alam mo naman na nakita mo rito na sige kayo na muna dyan, haharap muna kayo, hahanap lang kami ng timing dahil meron silang kakampi doon si Lagos sa harap, kaya ito mauobliga talaga rin na maghabol. Carcueva nasa likuran, nakikiramdam na sana ay okay na sana yung kanyang upuan pero hindi makikisama kayo. Yun naman talaga ang mahirap, no? Dahil syempre yung sipa mo dyan maninibago rin, kaya ito talagang inabot rin. Mark Ryan Lago nandito na sa likuran, kung pagkakain na muna siya dito dahil kailangan mo ay sa isang oras at saka 3 laps dyan, kailangan mo hindi magugutom. Hatak na naman dito si Matt ng foreigner, napakatangkad talaga, pwede silang kumapit at magtago lang dyan para yung hangin raw wala. Talagang grabe, ang hangin rin dito ay napakalakas din, kaya ito umabas rin dito si Matt ng harap-harapan. Sabi niya dito, ako naman. Kaya ito ay habol pa rin dito si Matt ng foreigner ngayon dahil si Matt rin dito lumabas rin ng harap-harapan dahil nakita niya dito, ako naman ang babanat. Ipakita ko rin yung aking ensayo dahil maulan sa Maynila at mainit dito sa Cebu. Ito yung pagkakataon ko, subukan kung makakawala ba ako dito sa may Amandawi. Patiisan to sila, kumbaga pagod rin ito si Matt. Pero kailangan niyang tiisin, kailangan tsagain para makakawala, para mapwersa rin ang mga domestic sa paghahabol rito sa kanya. Ito napakahirap din, no? Kapag may lalabas yan pero kinokontrol, dinadala sa kanan, ibabalik sa kaliwa, pwedeng mahirapan rin dito si Matt na foreigner dito dahil binabalik sa kanan, dadalhin sa kaliwa. Kaya ito, pwede kang mabubunsol dito. Kapag nagkakamali ka dyan, pwede kang simplang rin Kaya dito si Joseph Habinyar, naku, medyo tinamaan siya rito dahil puro habol ang excellent noodles dito ngayon. Ito na, umaagwat dito si Matt pero dinadala naman dito ni Matt, Nathaniel Marsodario, Joshua Gatmaitan, Uranza, Jericho nasa likuran din na nag-aantay ng tamang timing, tamang tempo dahil nawala nga rito si Sumiso, kaya mauobliga rin talaga sila dahil kanina okay na yung kanilang gameplay kanina dahil doon na yung sprinter pero ay nagkaroon pa ng problema si Sumiso, talagang hindi rin nakasama yung kanyang bike. Ganun talaga, no? Kasama talaga yan sa karera, kaya ito dinadala sa kaliwa, ibabalik sa kanan, kaya inabot Uranza mga Joshua Gatmaitan, lumabas rito at humabol at Uranza talagang pinapakalas Ryan to gawin, lumabas siya rito dahil hindi kakayanin rin ni Marcy Uranza, kaya kailangan niyang maghabol at humabol rin kaagad rito si Mark Ryan Lago at Lobiano, humabol rin. Ito yung mga bunsulan at angatan dito, natin makikita kung sino ang may natira pa. Diyos dito na Jericho Lucero dito, lumabas ng harap-harapan naman sa kalagaling sa likuran dahil nakita niya dito na talaga ako naman dahil nagpahinga ako. Ito yung pagkakataon ko na iwal na dito si Joseph Habinyar dahil groggy na kanina dahil puro habol, kaya kapag ito hindi papalitan si Nathaniel at kapag tinaman at nag-aantay sila, pwedeng tuluyan. Ito yung ating solo breakaway. Jericho Lucero ng Team Go for Gold, masasagad na kaya niya hanggang finish line matapos silang magtago muna sa likuran. Nag-aantay sila ng tamang timing talaga, last 15 minutes at last 3 laps ay rito dyan. Kaya na kayo masasagad rito ni Jericho J. Lucero ng Team Go for Gold. Ay grabe yung mga panay dito. 45 to 46 minutes yung maintain rito ni Jericho. Kapag hindi mataas yung speed nila rito sa paghabol, hindi makakadikit. Kaya ito ay tinitiis. Siyempre, calculated yan dito sa mga Team Go for Gold. Kaya ito, humanap lang talaga sila ng timing rito dahil alam nila na kapag makikipagsabayan sila sa rematyan, hindi nila kakayanin si Uranza, tugawin. Kaya ito ang ginawa nila rito
gumawa sila ng moves dito. Kumbaga, hinayaan na muna na magkakabalatan ng harapan. Sabit muna, walang palit, sabit muna hanggang talaga makakuha sila ng timing. At kanina hinabol rin ni Nathaniel, pero kapag pinalitan ka agad, pwedeng hindi na aagwat. Siyempre, ganun naman talaga. Mayroon silang kanya-kanyang mga discarte dyan, kaya ito ay nakahero na dito. Para less pagod, ito mapapagod na naman dito ang Excellent Dodo sa paghabol dahil dahan-dahan ng umagwat rin dito si Jericho. Napakahirap yung kanyang ginagawa rin ha, pero mapapagod rin muna talaga bago ka makakawala at inantay rin sa mga team Go for Gold rin na yung timing rin dahil hindi mo pwedeng idaan lang sa lakas. Kung mga kailangan mo talagang humanap ng diskarte, pautakan to gawin, handa rin kaya niyang rimatihin rito si Uranza ngayon dahil ito Joseph Habinyan na naman ang humahatag rito ngayon. Napakahirap ito dahil kapag hindi dumikit ito, mauobliga talaga ang dalawang domestic rito ng Excellent Dodos na talagang maghahabol. Si Ryan Tugawin handang rumimati yan. Sumimplang na yan kanina pero talagang humabol sa Marshall Dario. Palitan na sila dito dahil si Joseph Habinyan talagang maaga rin siyang tinamaan sa puso. Nag-rookie kaya itong Nathaniel. Dinadapaan niya rito ngayon dahil wala si Singhan dahil si John Trinabara rin sumimplang kaya ito. Hindi talaga para sa kanila din dahil si Tugawin ka na buti na nga ito Uranza umanga dahil nakita niya lumabas din ito si Matt dahil harap-harapan niyang binanatan rin. Tanaw lang kapag may papalit pwedeng dumikit rin at aabutan. Yun nga lang bagal tulin kaya ito na po isa na naman dito si Mar. Pagod na sana at groge pero kailangan sa tiis talaga sila magkakatalungan kung sino ang meron pang natitira. Tugawin umangat at lumabas siya dito dahil nakita niya na ito nag-angatan na ang harapan. Kailangang lumabas at inabot na rin dito sila Uranza pero si Jericho 0-0 kunti na lang yung agwat sana pero bigla naman silang nagminor at namasyal dito sa Mandawi City sa Cebu. Kaya hindi na naman sila didikit rito. Si Matt naman ang mahatag rito. Tugawin Joseph Habinyan mapuwersa na naman siya rito at mauobliga rito sa paghatag ngayon. Hindi nga sila dumikit kaya abangan natin kung kakayanin pa lang hatakin itong kanilang second group dito na ididikit doon kay Jericho 0-0 ng team Go for Gold dahil kanina minor na masyal na sila rito dahil siyempre domestic rito talaga ang magtrabaho pero maagang tinamaan sa puso itong dalawang team Excellent Noodles dahil puro habol sila. Dahil siyempre kapag kahit tuto ka naman rito ni Matt ay napakatulin rin. Kumbaga ito na dinadapaan, tiis ang kailangan rito. Pagod si Jericho dito pero mas pagod naman ang naghahabol sa kanya rin dahil kailangan niyang tiisin. At kapag hindi rin mataas yung speed dito ni Jericho ay talagang hindi niya magagawa rin na talagang imimintin yung ganito ha. Ganon talaga kapag insayado ka. Kailangan rin sa naghabol nito mas mataas rin yung speed kay Uranza. Lumabas rin dito si Ryan Tugawin kasama naman etong si Mark Ryan Lago. Eto na si Uranza dinadala. Matuloy na dito. Umaabot ng 46 to 47 kps na yung hatak ni Uranza dito. Talagang nagtsatsaga at tiniis rin dito ni Uranza. At nandito naman si Mark Ryan Lago. Tutok lang muna siya dyan dahil meron na nga siyang kakampi. Kung kanina humahanap lang rin ng timing rin ang mga team Go for Gold. Ito naputol na sila at Uranza dito nagpupursige. Humihingi na siya dito ng palit kay Ryan Tugawin pero sabi ni Ryan Tugawin wala akong pang palit pare pero meron akong pang remate sa iyo mamaya. Ganun talaga pautakan. Ito na po obliga rin dito si Uranza. Pwedeng pumalit dyan si Ryan Tugawin pero kapag dumikit to at inabot nila si Jericho baka biglang sumukli rin itong si Lago. Baka hindi makasabit rin si Ryan Tugawin. Maoobliga rin dito si Uranza kaya ground talaga. May kanya-kanya talagang mga discarte sila dito dahil ang iniisip rin dito ni Ryan Tugawin baka kapag porsigidihin kong dumikit rin tayo, baka biglang bumanat si Mark Ryan Lago at hindi ako makakapit dahil siyempre tinamakan na rin yan si Ryan Tugawin. Ito Uranza nagpo-porsige, matuloy na talaga sila dito pero nandito sa gilid humihingi ng palit dito si Uranza kay Ryan Tugawin pero sabi ni Ryan Tugawin wala akong pampalit pare pero meron akong pang remate sa'yo mamaya. Andito na si Uranza talagang tiniis niya rito dahil hindi talaga bumalit rin dito si Ryan Tugawin na nakatutok ay si Mark Ryan dapang-dapa rin dito si Lago. Kita nyo naman nakatago rito sa likuran. At ito bigla naman silang nagminor. Inisip dito ni Ryan Tugawin kapag papalit siya, dumikit sila. Baka bigla raw pumanat si Lago at hindi siya makasabit. Dahil siyempre kapag ikaw magtatrangko dyan, pwede ka rin bawas yung lakas mo dahil grogoy na rin ito si Ryan Tugawin. Kasi Uranza rito talagang napapailing. Ganun talaga ang laban. Kapag hindi papalit, kumbaga
Walang pikunan, lakas to lakas lang. Kaya ito ay nahirapan din naman na lumig. Kita naman si Mark Clark, Lago, hindi talaga pinagpapawisan kaya inabot rin dito sila. At ito ngayon, marami na sila dito kaya mauobliga dito ang mga domestic. Pero si Jericho ay medyo malayo na ha. Kumbaga ganun talaga. Napakahirap yung kanilang laban ngayon. Tiis ang kailangan rito sa domestic para makakadikit dahil alam nila na kanina pa sila naghahabol. Pero eto na nga, napuputol na naman ngayon. Si Matt dito, medyo naiwan siya dito. Tugawin, nag-aantay rin. Dikitan yung mga gulong talaga dito. Medyo naputol rito dahil nasubrahan. Sa hatak rin Joseph Mura dito kaya naputol. Kaya ito umahabol rin dito si Matt dahil pagod na rin si Matt na foreigner. Andito si Uranza, nakabantay dito sa likuran ni Ryan Tugawin. Kanina malapit na silang dumikit pero talagang inisip siguro ni Ryan Tugawin doon ay kapag i-jump niya at dumikit, baka biglang sumukli si Lago, baka hindi siya makasabit. Siyempre, groggy na rin yan si Ryan Tugawin. Kaya yun ang kanyang ginawa rin. Pero si Uranza din kanina, tinudo na sana, pero baka biglang makapag-recover at maiwan si Tugawin rin. Kaya talagang diskartihan pa utakan, kanya-kanya mga diskarte, kanya-kanya mga gameplay. Ito, Joseph Habinyar na naman ang humahatak nila dito sa second group. Solo natin si Jericho, napakahirap yung kanyang ginawa. Kumbaga TS, kapag hindi naman mataas ang speed nila dito, hindi makakadikit doon sa harapan kung pariha sila ng speed rito. Pero marami sila dito kapag nagtutulungan yan, kayang-kaya dumikit. Yun nga lang, siyempre kapag may tama ka na, at iba rin talaga ang lakas din ni Jericho dahil yung panay niya at saka TS, kaya talaga niya. At abangan natin sa kalang rimatihan kung aabutin pa ba o talaga dulo na kaya dito si Jericho dahil napakalakas pumanay rin yan. Parang Mark Ryan Lago rin yan. Eto, groggy na si Joseph Habinyar talaga pero kailangan niyang tiisin rin dahil kung hindi groggy rito ang dalawang domestic ng Team Excellent Todos, kanina pa to dumikit. Pero talagang groggy dahil at saka pariha sila ng speed rito kaya kailangan kapag naghabol ka, mas mataas yung speed mo. Marami dito na nag-aantay na dedicate para naman sila ang re-remate. Kaya si Nathaniel dito, sinubukan niyang puwersahin pa dahil para rin kay Ronald Uranza. Kung nandito siguro si Navarra din siguro pwede talagang mababago pa yung ating laro rin dito. Yun nga lang talagang sumimplang siya. Kung ganun talaga hindi natin may iwasan ang disgrasya rin. Lahat naman tayo ay ayun ang ayaw nating mangyari. Kaya ito Nathaniel rito ang humahatak rin pero nandito naman sa likuran si Joshua Gatmaitan na talagang kinokontrol na muna niya dito dahil si Mar dito groggy na rin yan. Kumbaga kanina pa sila naghabol. Kahit tutok ka rin doon sa foreigner, pwede ka rin matatamaan. Kaya abangan natin sa ating krimatihan kung sino ang mananalo dahil last lap tayo. Masasagad na kaya ni Jericho Lucero ng Team Go for Gold o aabutan pa siya dahil syempre kapag ganito mga last lap matuloy na. Pero ito na ngayon at ito rimatihan ang ating aabangan kung sino ang ating sikan at saka third natin dahil 1, 2, 3 lang ang ating kukunin rito ngayon dahil si Jericho talagang dahan-dahan ng lumayo at naka-U-turn na si Jericho. At ito naman si Mar naman ang humahatag rito sa harapan. Grabing tiis talaga at hindi nga inabot kaya nakangiti na si Jericho ron. Kaya abangan natin yung ating rimatihan kung sino ang ating sikan at saka third rito dahil nag-aantay Uranza Tugawin. Siyempre, dito rin si Mark Ryan Lago, Joshua Gatmaitan, Marcio Dario at Nathaniel naman ang humatak, Joseph Habinyar at dito pa si Mark Lobiano. Eto na at si Nathaniel ang humahatak, Marcio Dario, Joseph Habinyar, si Matugawin, Uranza at Lago naman ang nandito sa likuran at Joshua Gatmaitan. Abangan na ito, gumasolina muna si Ryan Tugawin rito dahil kakampi niya nga ang nandito nakabungad. Ito Joshua Gatmaitan dahan-dahan ring tumatapat rito dahil hinahatak na sa dalawang Excellent Todos na nakabungad rin sa harapan. Nandito rin at dahan-dahang luwas dito si Joshua Gatmaitan. Inunahan niya rito ngayon yung kanilang mga sprinter. Kita nyo naman nautakan sila dito dahil inunahan rito ni Joshua Gatmaitan ng Team Go for Gold. Nakaagwat dito si Joseph Habinyar. Hinahatak niya dito ngayon Tugawin nasa likuran din pero umagwat na rito si Joshua Gatmaitan. Tugawin at Uranza dito nagkakatapat sila dito. Sino kaya panalo dito sa kanilang breakthroughan doon? Sino kaya nakalamang roon? Nautakan at naisahan sila sa ginawa ni Joshua Gatmaitan. Grabing baanat dito ni Joshua Gatmaitan at ayaw niya makikipagsabay na sa mga sprinter na hindi niya kakayanin ang ginawa niya. Inunahan niya dito kaya umagwat na siya dito. Tapatan Uranza versus Tugawin tayo. Napakatindi yung kalamang balan. Sumimplang yan kanina pero inunahan
ni Ryan Tugawin pag-victory dito. Pero 1-2 na dito ang mga team. Go for gold at top 3 lang ang ating talagang mananalo dito dahil pangatlo dito si Ryan Tugawin. Grabe yung kanilang mga laban.